Kasi po, isa ho kayo sa talagang pinag-uusapan pagkatapos po nitong rally na ito dahil po doon sa sinabi ninyong pinag-withdraw ng support itong AFP. Ano ho ba ang konteksto nun at bakit nyo naman nasabing dapat na o panahon na para mag-withdraw itong AFP sa ating Pangulo? Hindi kasi, siyempre, kung meron mang mga dissatisfaction, no? Disappointment sa nangyayari sa ating bansa ngayon, ayaw natin na magkagulo o merong mga kailangan pang magkasakitan, ayaw natin. Gusto natin kung maaari sa isang mapayapang paraan. Bakit ho ba nyo na nakikita nyo ho ba na tayo ay papunta na sa isang hindi magandang pangyayari dito sa WPS, sa West Philippine Sea po? Yun ho ba ang nakikita ninyo? Kahit naman siguro hindi tayo eksperto sa mga geopolitics na yan, kitang-kita naman natin, no, na yung tension dyan sa WPS ay umaakyat sa araw-araw. Ngayon, nababahala ako dahil hirap na nga yung bansa ngayon. Wala pang giyera. Paano na lang pag sumabog yung digmaan dyan? Hindi ko maisip yung dami ng mamamatay na tao. Hindi ko maisip yung mga distraction na mangyayari sa bansa Pilipinas. At hindi ko rin maisip na yung mga sakit, yung pag-away-away nung internal conflict, no? So, Maaari kailangan iwasan natin. yan, Kong Alvarez. So, yan, maraming salamat po sa inyong nabanggit na yan. Maiba po tayo. Ngayon po, mukhang gumagana na naman po yung whole of the nation approach nila sa mga tumutuligsa sa kanila or taliwas sa kanilang mga gawain. Ang atin pong Congress ay naglabas ng kanilang statement na gusto po kayong na kayo po ay pinagsasabihan at tila baga gusto kayong kasuhan ng sedition. Pero ang Senate naman natin ay nagsasabi naman na dapat hindi. And then, ang ating DOJ Secretary ay naglabas din ng kanyang statement at sinasabi na paiimbestigahan daw po ang inyong statement tungkol dun sa pag-withdraw ng pinag-withdraw ninyo ng support yung ating sandatahang lakas. At mukhang sinesermonan pa kayo. Sinasabi na kailangan daw yung ethical standards ng Congress ay dapat laging nasusunod. Ano po ang inyong komento doon, Congressman? O naman ay ginagalang ko yung opinion ng mga kongresista, senador. Ginagalang ko po yan. Lalong-lalo na yung opinion ng ating DOJ Secretary. Mataas po yung paggalang ko dyan. Kaya lang, kahit paano ko, abogado naman ako, kahit paano ko basahin yung batas, kasi sinasabi nila sedition. One of the most important element ng sedition ay yung violence. Wala nga tayong ini-espouse na violence. Na, mga tao, mag-alsa kayo, yung rebellion, o kung ano man dyan, sa violenteng pamamaraan. Wala ho tayong sinasabi. At ayaw natin mangyari yun. So yes. Kayo po ay haharap sa kung anumang investigasyon ng kanilang isasagawa. At inyo pong ididepensa ang inyong statement. Yes, kasi karapatan naman natin yan na bigyan tayo ng pagkakataon para idepensa yung sarili natin. Yan ang wala doon sa kaso ni Governor Rubahid. Hindi siya binigyan ng due process. Hindi man lang siya pinasagot
kung ano man yung reklamo laban sa kanya. Ayan Kong, mabalik po tayo dun sa isa sa elemento ng sedition yung violence. At sinabi niyo po wala naman pong violenteng ginagawa. Ano po ba ito? Bakit papagbintangan kayo? Ito po ba ay politically motivated po ulit? Sa tingin ko, oo, no? Dahil kinakailangan takutin yung iba para magsalita. Nasa Bill of Rights natin yan eh. Freedom of expression, freedom of speech. Malinaw na malinaw yan. Nasa Bill of Rights yan. Ang problema po kasi nito, kung magkakasunod-sunod po yan eh. At posible sa susunod na maisug, baka mamaya wala na mag-approve ng permit dahil lahat ng katulad po ninyo at ni Kuya Gob, baka mamaya gigipitin. Yung sinasabi nga po ninyo politically motivated. Ano pong plano nyo patungkol dito? Hindi naman ako isa sa mga organizers ng maisog, no? Pero para sa akin, kaya nga maisog eh. Courageous, di ba? Pwede ipakita talagang courageous. Yung mga gustong lumahok sa rally, yung mga susunod, pumunta kayo. Kaya lang Kong, hindi ho ba kayo natatakot na tebesin ho kayo? Dahil di ba, ganyan ho yung ginawa kay Kong Tebes nung hindi nagustuhan yung mga bitaw niya, tinanggal ho sa kamera. Paano ko kung kayo ganunin po? Tanggalin din sa kamera. Last term ko naman na yun. Last time yun. Oo. Sa ayaw ko at sa hindi, sa ayaw ko at sa gusto, by October, filing ng Certificate of Candidacy. So, matatapos na rin ako by October. Kayo po ba may planong tumakbo bilang senador? Ano pong susunod na Wala. political natatakbuhan ninyo, political plans po ninyo? Wala, pang local lang ako eh. Pero may nagsabi nga ho dito nung kayo ang speaker, maayos ho ang kamera. Pero ngayong itong si Romualdez na po ang speaker, parang ang gulo-gulo. Lahat na lang ho, napapansin na problema ho sa ating bayan. Ano ho bang may papayo nyo ho sa mga congressman ngayon na nagsasabi ho o tumutuligsa sa inyong mga sinabi nitong maisog? Sa akin naman ay, alam mo, palagi kong sinasabi, mag-umpisa tayo sa paggalang sa isa't isa. Kung yan yung posisyon nila, ginagalang ko. Hinihingi ko naman, kung ano yung posisyon ko, igalang nyo rin. Para doon tayo mag-uumpisa para merong parang peaceful coexistence.